Mga kaibigan ng Barca, anong laro natin ngayong gabi sa Champions? Simula alas 7 ng gabi, ibig sabihin, 2 oras bago magsimula, live tayong magbabalita dito sa channel na ito para sa pre-game coverage na sobrang live. Uulitin ko, kasama si Ira at ako mismo, para dalhin sa iyo ang pinakabagong balita tungkol sa Barca. Kaya dito sa video na ito, na inilalabas ko sa oras na ito ng araw, gusto kong ibigay sa iyo ang unang mensahe, unang nilalaman tungkol sa laban, kung saan susubukan kong hulaan at tamaan. Ang 11 na ilalagay ni Hansi Flick laban sa Paris Saint-Germain ni Luis Enrique Martinez. Pindutin mo ang like button, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang kampanita. Dahil may malaking laban tayo ngayon, hintayin kita sa dulo ng video, huwag kang aalis. Tara na sa 11 ng Barca na mahirap hulaan sa totoo lang dahil maraming posibilidad. Mapalad nga problema kay Hansi Flick, pero ngayong gabi, sa tingin ko tama ang lineup ko. Tignan natin kung tama. Wala si Joan Garcia sa goal kaya si Ote Chesney ang magbabantay sa poste para ipagtanggol ang Barca. Isang goalkeeper na malaki ang naitulong at naging mahalaga noong huling bahagi ng nakaraang season. Bagamat totoo na naging malas siya noong simula bilang manlalaro ng Barcelona, nagkamali siya ng malalaking penalty sa nakakabaliw na laban kontra Benfica. Pero sa huli, si Chesney ay nagbibigay ng kumpiyansa at naniniwala akong siya ay isang goalkeeper na ngayong gabi ay kailangang ipakita ang halaga ng kanyang karanasan. At maging mahalaga sa poste. Kaharap natin ang isang kalabang napakataas ng antas na kasalukuyang kampeon ng Champions. Kahit na wala sina Marquinhos, Dembele, Kvaratskhelia at ang magaling na si Desiree Doué, ang Paris Saint-Germain ay may malakas na koponan at siguradong magiging sobrang mahirap ang laban. Kaya si Chesney ang susi sa goal ng Barca. Punta tayo sa right back kung saan ilalagay ko si Jules Koundé. Ilalagay natin si Jules Koundé sa right back. Ang Pranses, malinaw naman, ang siyang mapipili ngayong gabi. Siya ang magiging starting player at siya rin ang maglalaro sa right wing na ipapakita ko sa iyo mamaya kapag binigay ko na ang buong lineup. Mahalaga si Koundé sa right back. Sa palagay ko, walang magbabago dito. Pero posibleng may bago tayo sa left back. Bakit? Kaya mag-ingat dahil papasok na ang listahan ng mga tatawagin na malapit ng ilabas. Sa katunayan, ngayon ay opisyal na ang listahan ng Barca at si Alejandro Balde ay pasok na sa listahan ng halos 79%. Si Gerard Martin ay available. Pero mga ginang at ginoo, sa tingin ko magkakaroon ng sorpresa dito. Kahapon may nabanggit ang Diaryong Marca tungkol dito. At sa tingin ko, magkakaroon tayo ng si Eric Garcia sa kaliwang likod bilang panimulang manlalaro. Sa katunayan, ilalagay natin siya dito, si Eric Garcia sa kaliwang likod. Maaaring ito ang isa sa mga malaking pagbabago para magkaroon ng isa pang manlalaro na marunong maglabas ng bola, mahusay maglaro, para, syempre, manalo sa aspetong iyon laban sa Paris Saint-Germain sa bola. Sa tingin ko, si Eric Garcia ang maaaring maging malaking sorpresa at bagong mukha ng Barca ngayong gabi. Ilalagay siya bilang panimulang manlalaro sa kaliwa, nakita na natin siya dyan sa liga. Kaya sa tingin ko si Eric Garcia ang magiging panimulang manlalaro sa kaliwang bahagi. Bilang sentral, ilalagay natin sa kaliwang bahagi si Andre Ascritense. Ayos ba? Ilalagay ko si Ascritense dito at sa kanan naman si Pau Kubarski sa kanyang natural na posisyon. Malaki ang panalo natin. Sa tingin ko mas mataas tayo dahil kay Christensen. Maraming seguridad, isang tapat at mapagkakatiwalaang tao. Magaling sa depensa, tagapagtama, mahusay sa taas at sa ere, at magaling maglabas ng bola. Kay Kubarski, ano pa ba ang masasabi ko? Ganon din, mabilis na manlalaro, mabilis tumakbo, laging alerto sa pagputol, magaling magtulak ng depensang linya para sa offside. Madalas din siyang manalo sa laban sa ere, at tingin ko ito ang depensa ng Barca ngayon. Kaya meron tayong kahanga-hangang serye ng bola, sa kanan, sa kaliwa, at sa gitna. Para sa akin, ito na ang pinakamahusay nating depensa ngayon. Malinaw na dahil si Balde ay galing sa matagal na panahon na wala. Sa tingin ko si Eric Garcia ang pipiliin. Kung hindi siya, si Gerard Martin ang maglalaro. Pero sa simula, iniisip ko na ito ang magiging malaking sorpresa. Makikita natin si Eric Garcia sa gilid. Tingnan natin kung mangyayari nga o hindi. Sige, punta naman tayo ngayon sa base ng gitna ng field. Dito, wala masyadong duda. Malinaw na halos lahat. Makikita natin si Pedri na kasama sina Frankie at John. Sa tingin ko, ito na ang pinakamagandang gitna ng field sa buong mundo ngayon. Makakaharap na nila sina Vitinha, Fabian at Joao Neves. Siguradong kasama ang tatlo sa starting 11. Kahit may nararamdaman silang sakit,
mukhang maglalaro pa rin sila para sa Barca. Dahil wala sina Gabi at Dani Olmo. Ay, pasensya na. Dahil wala sina Gabi at Fermin, si Dani Olmo. Ngayon, tama na ang sinabi ko. Si Dani Olmo ang napili para bumuo at magpatatag ng pundasyong ito. Doon ko naisip na pwedeng manalo. Isang laban na malinaw na magkakaroon ng iba't ibang aspeto kung saan pwedeng mapanalunan ang laro. Ito ay isang laro ng ahedres. Sa pagitan ng dalawang koponang magkatulad ang estilo ng laro at papel ng bawat linya. Pero sa tingin ko madalas ay unti-unting nabubuo ang tagumpay at pwedeng masiguro na ang isang koponan ang mananalo sa laban. Kung ang gitna ng iyong field na napakahalaga ay maayos, mas malaki ang posibilidad mong makuha ito. At ngayon, sa tingin ko, sa gitna ng field na ito, kasama si Pedri na nasa isang pambihirang forma ngayon at si Frenkie de Jong na nasa napakagandang kondisyon din. At kasama si Dani Olmo na talagang nagustuhan ko. Noong isang araw, yung sandaling naglaro siya sa huli laban sa Real Sociedad na naging reserba siya para maging presko ngayon, lumabas siyang panimulang manlalaro laban sa Real Sociedad. Kaya sa tingin ko, ngayon ang posisyon ni na Pedri at Frenkie ay talagang susi. Pero para sa akin, ang kay Dani Olmo ay napakahalaga ngayong araw. Sa gitnang tatlong kapat ng kantsa, sa pagitan ng gitna ng field at penalty area. Sa likod ng striker na si Dani Olmo, ngayon kailangan niyang magningning. Gabi niya ito, ngayon kailangan niyang magpakitang gilas at patunayan ang sarili niya. Kaya ngayon, tutok tayo sa gagawin ni Dani Olmo na para sa akin, siyempre, Pedri, Lamine, Frenkie, Rashford, kahit sino pa. Pero si Dani Olmo ngayon, kailangan talaga siyang maging mahalaga sa posisyong yan. Madidisappoint talaga ako kung hindi natin siya makita. Kung hindi makuha ng Barca si Dani Olmo ngayon, siguradong mahihirapan sila. At sa gitna ng field, sina Pedri, Frenkie, Olmo. Pupunta tayo sa pangunahing mga forward. Sa kaliwa, makikita natin si Marcus Rashford. Sa tingin ko, ang kanyang kondisyon, 4 na assist, 2 goal. Sa huling laban sa Champions, 2 goal ang naipasok niya sa panalo laban sa Newcastle. Mahalaga siya, ang pagkawala ni Rafinha na siyang pinakamahalagang wala sa Barca ngayong gabi. Sa tingin ko malinaw na itinutulak siya nito sa pangunahing lineup. At si Marcus Rashford na may bilis, lakas, kakayahang mag-goal, mahusay na pumalo at marami pang iba. Lahat ng ito ay taglay niya at nasa napakagandang kondisyon siya ngayon. Siguradong siya ang magiging permanente sa kaliwang bahagi. Sa kanan naman, makikita natin ang pinakadesisibong manlalaro sa mundo ngayon, si Lamine Yamal, na magkakaroon ng matinding laban kay Nuno Mendes. Matinding laban kay Nuno Mendes mula kay Lamine Yamal. Siya ay nasa kanang bahagi. Para kumompleto sa 11 ng Barca, tingin ko dapat magsimula si Ginoong Ferran Torres sa laban ngayong gabi. Mabilis na mga tao, may galaw. Sa unahan, dahil magpupumilit ang Paris Saint-Germain sa taas ng presyon at mag-iiwan ng espasyo para sa atin. Wala rin si Marquinhos sa depensa, maglalaro si Sabarni. Titingnan natin kung kasama ang manalarong Ecuadoriano o si Lucas Beraldo. Titingnan natin kung sino ang makakasama niya sa depensa. Ang Paris Saint-Germain. Para sa akin, kapag nabigyan ng espasyo ang tatlo, pwedeng makasira sa Paris Saint-Germain ngayon. Doon maaaring nakatago ang susi. Kung maayos tayong makakaalis sa likod, malalampasan natin ang presyon. Sa tingin ko, nakakonekta sina Pedri at Frenkie kay Dani Olmo. At mula rito, ang laban nina Lamine at Marcus Rashford. At ang bilis sa espasyo, ang mga paggalaw na ginagawa ni Ferran Torres ay maaaring maging susi ng laro. Sa tingin ko, ito ang susi. Sa tingin ko, dito tayo magsisimula. Sa ikalawang bahagi, makikita natin si Lewandowski sa gitna ng field. Maaaring may pagbabago kapag pumasok si Marc Asado. Sa depensa, pwedeng ipasok si Gerard Martin Gobaldi sa kaliwa kapalit ni Eric Garcia at bibigyan din ng ilang minuto si Ronald Araujo. Kapag ang laro ay halos tapos na. Sa tingin ko maganda ang kopo ng ito. I-comment ang opinion mo kung tama kami o hindi. At anong pagbabago ang gagawin mo sa lineup na ipinapakita ko sa iyo sa screen. Kita tayo mamayang hapon gabi para sa malaking laban ng Barcelona versus Paris Saint-Germain, ikalawang araw ng Champions. Live ito mula 2 oras bago magsimula, kasama ang pre-game at kwento ng laban. Internet, dito, gaya ng dati, sa iyong tahanan, sa Barca, ngayon, magkita tayo. Sa laban, pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka. Barca, kahapon Barca, ngayon Barca, palaging Barca.